Ryan, nasaan na ngayon ang nahuling Pogo manager at ilan pa sa mga opisyal na Lucky South 99 ang hinahanap ng mga otoridad? Monica, sa ngayon ay wala pang ibinibigay na detalye ang mga otoridad kung nakarating na dito sa Bikutan yung manager na nahuli kahapon sa Davao. Sa ngayon ay mayroon pang pinaghahanap na hindi bababa sa 12 na opisyales ng Lucky South 99 na ang mga otoridad. As we speak ay pabalik na po siya ngayong hapon dapat dito sa Metro Manila para mailagay po natin sa Bureau of Immigration Warden Facility dyan po sa Bikutan sa Taguig. Nakatakdang ilipat ngayong hapon sa Metro Manila ang Chinese national na in-offload sa Davao City International Airport kahapon. Nagtangkang umalis sa bansa ang babaeng Chinese na manager ng ni-raid na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga nang maharang ng mga otoridad. Isa ito sa persons of interest ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na tumakas bago salakayin ang illegal na pogo. Then pinakita namin yung kanyang pangalan, passport doon sa ating mga witnesses at positively identified na siya nga po yung taong person of interest natin. So we are requesting immigration to send her back to Manila para may kulong po siya doon sa Bikutan Immigration Facility. Ayon sa PAOK, nasa 12 hanggang 14 pa na opisyal ng Lucky South 99 ang patuloy nilang binomonitor para hindi makalabas ng bansa. Kabilang din sa binabantayan ang pamilya ni suspended Banban Tarlac Mayor Alice Guo at mga kasosyo nito sa negosyo. So kasama rin po dyan siyempre yung pamilya Guo. So yung ilang mga business associates nitong pamilya Guo. So, anong kasiguraduhan? Naka-alert na po sila. So, ibig sabihin, bagamat wala pa pong Immigration Lookout Bulletin Order, kapag nag-attempt silang lumabas ng Pilipinas, ipagbibigay, alam po yun sa Immigration Commissioner. Ayon sa PAOK sa ngayon, mayroon na silang minomonitor na 58 illegal na pogo sa bansa o IGL sa bagong tawag ng PAGCOR na Internet Gaming License. 43 lamang ang nakatala sa PAGCOR na legal o may lisensya. Pero marami ayon sa komisyon ang kanilang na-monitor na talagang illegal at mulat sa pool ay hindi kumuha ng lisensya. At saka meron pa kaming minomonitor na ibang mga scam farms, online gaming hubs na talagang walang lisensya ever. So marami-rami pa ho ito. Mas maraming illegal kaysa doon sa merong permit or lisensya. Sa laki ng problemang kinakaharap ng bansa pagdating sa krimeng kinasasangkutan ng illegal na pogo, hinimok naman ng PAOK na makipagtulungan ang lahat ng local government unit at maging ang publiko upang masawata ang mga illegal na pogo hub na ito. Lastly, we also would like to call on the community sapagkat hindi ho kakayanin kahit whole of government pa po ang magsama-sama sa sobrang dami ng problemang ito, hindi kakayanin kapag hindi ho tayo tutulungan ng community. So I hope our countrymen do join us in this fight. Otherwise, baka hindi natin mapagtagumpayan ito. Monica, ngayong linggo ay inaasahan ng PAOK na lalabas na yung charge sheet at yung summary deportation order para maipabalik na itong mga hawak nila na nasa 161 na mga foreign national na nahuli doon sa Lucky South 99 sa Porac. At ang mananatili lamang dito ay yung 4 na victim complainant at yung 12 na mga itinuturing nilang persons of interest para naman kaharapin yung kanilang mga kaso na isasampa dito. Diyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlalde.